parang hinahanap niya yung dating ako na laging nasa bahay, nadadala niya. Subalit nang ako ay maglingkod sa dakong ito, kadalasan nga po ay wala ako sa bahay. Subalit sabi nga po, sa vigil nga po, madalas kong inaibabahagi yun na isa sa mga pinagdadaanan ko sa pagdalisay sa akin. Subalit, hindi po ako nagsawa na dumulog sa Ama. Alam niyo po ba na talagang walang maililihim sa banal na Espiritu? Hindi man po lahat ng aming pinagdadaanan ay idulog sa mahal na Apo. Hindi po sa pinagwawalang bahala namin, kundi dinadama din po namin ang mahal na Apo na hindi lahat ng aming pinagdadaanan ay marapat na idulog pa sa Kanya. Subalit alam niyo po bang walang maililihim sa Kanya? Kaya mga kapatid ko, ang bawat pagtuturan ng banal na Espiritu sa tuwin ay angkinin ninyo, sapagkat salita niya ay walang pagkabula ito. Tinuran po niya sa akin ito, mahal na kapatid ko, sa tuwin ay wag paghinawaan mo, na sa tuwin ay idulog sa Ama mo. Pagkat darating ang takda, hindi ka lamang ganap na mauunawaan ng kabiyak mo sa paglilingkod mo, kundi darating pa ang takda na siya man din ay maglilingkod sa dakong ito. Purihin ang Ama, salamat sa Kanya. Salita niya ay walang pagkabula ito, sapagkat dumating din po yung takda ng kabiyak ko ay naakay sa dakong ito. Inaakay ko po siya sa dakong ito sa pamamagitan ng pag-aya ko. Subalit, sabi nga po, hindi ganun kadali. Kaya kahit po lagi mong akayin, lagi mong ayain, lagi pong may kadahilanan. Kaya po ang ginawa ko, sumunod ba ako sa tinuran ng banal ng Espiritu na walang humpay na pagdulog para sa kabiyak ko. Dumating po yung takda na wala akong kamalayan, na ang kabiyak ko pala ay tumutungo sa dakong ito na hindi ko alam. Kaya ako lamang po nalaman yun nung gawain po ng gabi. Pag uwi ko, may isa po kaming kapatid, kumpare po, ang tawag sa bilang tawan po, na sabi niya, Mars, bakit di pa kayo nagsabay umuwi ng kabiyak mo? Di po ako kumibok, nagtaka po ako. Kasi hindi ko po alam na tumutungo na siya sa dakong ito. Purihin ang Ama, salamat sa Kanya. Talagang pag tinakdanan niya, talagang ipagkakaloob niya. Kaya ano po ang nais kong ibahagi sa inyo, mga kapatid ko? May kahilingan ka ba? May hinihingi ka ba? Huwag kayong mainip, mga mahal ko. Sadyang ibibigay niya ito, takda-takda lamang ito. Kaya matuto lamang maghintay tayo. Tuwirang kagalakan ay kakampi nating totoo. Yan po ang laging alay ng Ama sa atin. Laging kagalakan. Kaya mga minamahal ko, huwag manghinawa kayo. Kahit sa pagkakaupo ninyo, sa tuwin ay may pinananampitan kayo, sa tuwin ay may hinihintay kayo, huwag mababagot kayo, kundi maghintay na may galak sa puso nyo. Magugulat na lang kayo, ibinigay na pala ng Ama sa inyo. Yan po ang... Alam niyo po ba kung bakit nagtitibay kami mga lingkod niya? Sa kabila ng mga pinagdadaanan po namin, sapagkat damang-dama po namin ang pagkilos niya. Hindi po namin ikinalulumbay yung mga pinagdadaanan namin, sapagkat doon po namin damang-dama ang pagmamahal niya. Doon po namin nadadama na kapiling namin siya, sapagkat kung bilang pagkatao, kung ano man ang pinagdadaanan na hindi namin makakayanan. At tuwirang kami ay magbubuko, subalit sa tuwina, batid niya kapag ang kahinaan mo'y dumaratal na, ipagkakaloob niya ang kalakasan na mula sa Kanya. Kaya kapayapaan, kapanatagan sa tuwina'y dulot niya. Kaya ang panghahanapin ninyo, mga mahal ko, Ama, sa tuwina'y asahan nyo, kailanman di pababayaan tayo. Muli mga minamahal ko, isang mapagpalang umaga sa gabing ito. Salamat po. Mukha po inaantok na yata talaga kayo sige po, bibigyan ko po kayo ng magbibigay ng magandang awit. Si kapatid na Mirna. Salamat po sa Ama, purihin ka, dakilain ka, sa bawat sandali at higit sa sandaling ito,
Huling araw ng linggo, sa gawaing pangkabanalan mo, muli naging bahagi ako, Ama. Muli po, tanging kahilingan, manguna't maghari ka po sa aming magkakapatid. Buhay po ang Diyos! Buhay na buhay ang Diyos. Wala po kayong kamalayan, mga minamahal kong mga kapatid. Hindi po tayo nasubukan. Bilang mga tupa, hindi na po tayo naliligaw. Amen po ba? Narito po ang ating pastol. Kayo papalad. Kung sa dating buhay, tayo'y mga ligaw, tayo'y inapuhap, ngayon tayo'y sama-samang naririto sa piling ng Panginoon. Amen? Takda-takda po talaga hambing sa binahagi ng ating kapatid na Dory. Subalit ako nga, sabi ko sa sarili ko, nawa sa bawat sandali ay itakda ng Ama na maging kabahagi. Amen po ba? Kaya po sa pagkakataong ito, nais ko pong mag-aalay ng maigsing awitin para sa ating Panginoon, sa ating lahat, at sa ating mga kapatid na walang sawang sumusubaybay, sa ating website, sa atin pong lahat. F po, friend. To pangligaw. Na kung papaano, dati mga ligaw tayo. Nasaan, sabi nga ni Teacher May, nasaan kaya tayo sa mga pagkakataong ito kung hindi tayo nilikom ng Panginoon? At ang bawat handog ng Ama talaga, pag itinakda sa puso mong manahan nito, pinananabikan mo sa tuwinang maialay mo sa Ama. Hambing sa awiting to, lagi ko itong naririnig, subalit gustong-gusto ko siya, sabalit bakit parang hindi binibigay ng Ama? Salamat, Teacher May. Bagamat sa tuwina, ako'y nagbabasa mula naman sa puso ko, handog sa Ama. F po, as friend, kapatid na Alan. Malapit na naman lumubog ang araw, dilim ng gabi, darating na naman. Sa paghimlay mo, isip mo'y naglalakbay, nakatanaw sa kawalan. Lumipas na naman ang isang araw sa buhay, takbo ng buhay mo'y di mo na mamalayan. Sa bawat sandali, darating at papanaw ang buhay mo'y tila parang kulang. Kayamanan ang lahat ng kalayawan, wala pala itong kabuluhan. Kung si Kristo ay wala pa sa iyong buhay, para kang isang tubang likaw. Malapit na naman lumubog ang araw, dilim ng gabi, darating na naman. Sa paghimlay mo, isip mo'y naglalakbay, nakatanaw sa kawalan. Lumipas na naman ang isang araw sa buhay, takbo ng buhay mo'y di mo na mamalayan.
sa bawat sandaling darating at papanaw ang buhay mo'y tila parang kulang. Kayamanan at lahat ng kalayawan, wala pala itong kabuluhan. Kung si Kristo ay wala pa sa iyong buhay, para kang isang tubang likaw. Kayamanan at lahat ng kalayawan, wala pala itong kabuluhan. Kung si Kristo ay wala pa sa iyong buhay, para kang isang tubang likaw. Kayamanan at lahat ng kalayawan, wala pala itong kabuluhan. Kung si Kristo ay wala pa sa iyong buhay, para kang isang tubang likaw. Kung si Kristo ay wala pa sa iyong buhay, para kang isang tubang likaw. Kung si Kristo ay wala pa sa iyong buhay, para kang isang tubang likaw. 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 Salamat po, Ama. Amen. Salamat po. Napakaganda po ng inawit ni kapatid na Mirna. Dati po ako po yung tupang ligaw na yun pero ngayon po talaga naghahangad na hindi na muling maligaw. May share nga po pala ako sa inyo nung isang Miyerkules. Umi po akong maligaya dahil matagal na po ako nagpupunta rito, pero noong ko lang po naranasan na makahawak kamay ang banal na espiritu, ang Apo Kunching. Noong pong ako po ay nakaupo rin noong pong siya lumbas, dito po siya nang galing. Kala ko po dadaan doon, yung po pala tumabis tabi ko. Noong pong pinatayo na yung mga pinatayo na tayo, siya naman po yung kala ko, gaganon siya. Yung pala, inabot yung kamay ko. Kaya po, nakahawak yung kamay ko nung tayo kumanta ng Ama namin. Kaya po, damang-dama ko po yung banal na espiritu. Kaya po, nung ako'y kumakanta, medyo po nanggigilid-gilid yung aking luha dahil sa galak. Muli po, tatawagin ko si kapatid na Medic Cacho. Andiyan po ba? Ay, si kapatid pala. Si best friend pala.
magandang umaga po sa gabing ito. Muli po nagpapasalamat po ako at hindi ko po inaasahan na ako ay mag-share po sa araw na ito. Ako po ay isi-share sa inyo. Nakita ko po yung hipag ko. Ngayon ko lang atinin nyo. Papasalamat po ako sa hipag ko. Nga pala, matagal na po ako nagpupunta dito. Hindi ko po siya napapasalamatan. Siya po ang naging tulay kung bakit naakay po ako. Pinilit niya po akong, noong time po na nagkasakit ako, hindi ko po alam, litong-lito ako kung saan ako, kung sa doktor ako pupunta. Dito, nilapitan po ako nung kapatid ko, bago ka pumunta sa UST, sasama kita sa Divine Mercy. Mula po nun, sumunod po ako sa kanya. Talagang daman-dama ko po sa aking puso, kaluluwa ko, na dito sa Dambana, masayang-masaya po ako. Pinagmamagaling ko po kahit saan po ako mapunta, ano man pong okasyon, aatenan ko. Pag binati po ako, gumaganda ka, bumabata ka. Ang sinasagot ko po, parati po, purihin po ang Panginoong Divine Mercy. Sa panguna po ni Apo Kunching, ginabayan niya po ako. Pag pupunta po ako dito, hinahaplos niya ako, nakatanim po sa isip ko, sa puso ko, kung ano man po yung binibigas niya sa akin. Na hindi ko po talaga, kahit po nagsisimba ako sa simbahan, dadama ko po dito, ay kaibang-kaiba. At saka po sa mga kamag-anak ko, pinagmamalaki ko po sa mga kaibigan ko, ang Divine Mercy ang nagpapaganda sa akin, nagbibigay ng lakas. Kaya ako, kumbaga, yung binigay niya sa akin hanggang ngayon, patuloy yung pahiram niyang kamay, paa na yan, parati kong nagagawa. Sabi nila, parang hindi nagkasakit. Hindi ba ganun? Ay, dahil po sa Ama yan. Patuloy niya akong binibigay na mahalaga yung aking kamay, mahalaga yung aking paa. Hindi ko po ito itinitigil ang pag-akbang pag umaga po. Sabi ko, Panginoon, gawin niyo pong kasilbi-silbi sa umagang ito, ang simula po ng umaga hanggang gabi. Gawin niyo po akong kasilbi-silbi. Ang kamay na binigay mo, paam pinagkaloob mo sa akin, matang binigay mo po, gamitin ko po, pilitin niyo pong gamit ko po ito sa maganda. At ang paang pinagagamit niyo pong patuloy niya ginagamit ko, ay magamit ko sa kabutihan at sa aking kapwa. Kaya, Panginoon, salamat po, papuri. Binigyan niyo po ako ng mga magulang na mabait, maunawain, kapatid na mabait, hipag na nandyan po siya, mabait po, asawang maunawain, biyanang mabait, maunawain din po, at lalo na po dito sa Dambana, Apo Kunching, salamat po. Pinagmamalaki ko po ang Divine Mercy. Kahit marami po nag-aano sa akin, hindi naman po sa pinagmamalaki ko. Marami po nag-aanyaya sa akin, mga iba-ibang relihiyon. Ang tugong ko po, ako po ay mamamatay sa pagiging Katoliko at sa Divine Mercy lang ako pupunta. Sabi ko po yun. Kahit po sa mga kapatid ko, pupunta po ako sa Maynila. Yan po, masaya ako basta nakakarating ako dito. Sinasama po ako kung saan sila papasyal. Sabi ko, pakiramdam, basta ako, masaya na. Pag nakarating lang ako ng Divine Mercy, yan po ang sinasagot ko sa kapatid kong magkaaya sa akin. Totoo yun. Yun po kasi nandito sa dibdib, nandito sa puso ko eh. Masaya na po ako, basta nakarating na ako dito. Ako nga po, para na ako nakarating sa Hong Kong. Matagal na po may nag-aaya sa akin, sinasama ako sa Hong Kong, pero hindi po ako umaan. Sabi ko, dito nga, hindi ako nakakaganap ng lubusan. Maglalakuhat sa pango. Sabi ko, pagka siguro masayang-masaya ako pag nakaganap ako dito ng lubusan. Sabi ko po, kasi talagang, Panginoon, sabi ko, ang dakila niya po,
pangalawang buhay. Kaya po ako patuloy siguro po ninyo binibigyan ng lakas. Ala po ako iniisip kung hindi po ang makatulong. Nung sa una ko pong nagpapaaral ako, gusto ko pong tumulong, di po ako makatulong. Ngayon po, salamat po Panginoon, kahit paano po, kahit sa maliit na bagay, nakatutulong po ako. Kung sino po yung lumapit sa akin, o kaya po, kahit na po hindi pa lumapit, nakita ko po siya na meron pong pangangailangan. Inaabot ko po yung aking kamay. Hindi po katulad nyo, talagang nakakalungkot. Gusto ko po talagang tumulong sa kapwa. Kaya lang po, sa kalagayan ko, sa kalagayan ng aking anak, na patuloy ko din mong ibinibigay yung pangangailangan, hindi ko po, nalulungkot po ako. Pero ngayon po talaga papuri. Pasasalamat po sa inyo, Panginoon, sa mga biyayang pinagkaloob mo sa akin. Kaya, salamat po. Magandang gabi po.